Sa puntong ito, makakapanayam natin si Bayan Muna Representative Nery Colmenares, isa sa mga petitioners kontra sa pagpapalibing kay Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Kara, Hawi, at sa ating pong mga viewers. Sir, ano po ang inyong susunod na hakbang bilang petitioner dito sa kasong ito? Ano po ang gusto ninyong gawin? Kasi po itong si Representative Edsel Lagman, ang gusto daw niya, ipahukay daw yung labi ng dating Pangulo at isight daw for contempt yung mga opisyal na nagpahintulot para ilibing ang dating Pangulo. Yes, we're actually on our way sa Korte Suprema para mag-file ng petition po to cite them in contempt, the Marcoses and those officials responsible for the Friday burial. In our argument, sinabi namin na 23 years na nakalibing si Marcos sa Batak, mano ba namang maghintay sila ng ilang linggo para madesisyonan man lang ang motion for reconsideration? So what apparently like they did many years ago during martial law, wala pa rin silang respeto sa karapatang ng ibang tao. And that only puts into light na ang mga Marcos walang intensyon na reconciliation, walang intensyon ng unity dun sa ginawa nila noong Biyernes. So right now po, sir, linawin ko lang po, right now you're on your way para po i-file itong motion na ito, sir? Yes. Oo, kasi under the rules, ang party sa isang kaso, Section 2 yan ng Section 15 ng Rules of Court at Section 2 ng Internal Rules ng Korte Suprema, ng isang desisyon, bigyan ng 15 days ang mga partido na mag-file ng motion for reconsideration. And pending kung mag-file sila or kaya kung hindi man sila mag-file matapos na yung 15 days na yon, hindi pwedeng i-execute yung isang desisyon. Klaro yan sa Rules of Court at hindi sinunod yan ng mga process at ng mga public officials na responsible dito. Opo, sir. And may we know kung sino-sino po yung ipapasight ninyo for contempt? Well, ang respondents sa petition, the Enriquez, the Grave Services Unit, mga Marcoses, the heirs of President Marcos na responsible doon. Those mga respondents doon sa kaso na nag-implement ng decision kasi party sila sa kaso but they implemented the decision despite knowledge na hindi pa yan executory, hindi pa yan final. Parang ginawa nilang de facto na final ang decision kahit hindi pa tapos yung proseso. Alam naman po natin, sir, na yung inyo pong alyansa ng mga makakaliwang grupo ay may alliance din ngayon with the current administration. Can you explain to us paano po yung dynamics ngayon ng inyong group or ng inyong alliance with the Duterte administration after this issue na obviously kayo po ay tutol doon sa pagpapalibing sa kanya sa libingan ng bayan? We support President Duterte's progressive pronouncement doon sa contractualisasyon. Malaking bagay yan, independent foreign policy, peace process. Pero dito sa burial ni President Marcos, mali siya dito at pahagi siya ng sisingilin dito kasi siya, in fact, siya ang nagpasimuno nito. Hindi naman yan nauungkat na at napapag-usapan until bigla na lang yung in-announce na he made a campaign promise sa panahon ng kampanya na ilibing niya sa libingan ng mga bayani. I mean, a mere campaign promise, huwag baliwalain yung kasaysayan, huwag baliwalain katotohanan, huwag baliwalain yung husga ng sambayan ng Pilipino ng panahon ni Marcos. So, may epekto na yan sa bagamat sabi ko nga, may suporta naman kami sa mga progresibo niyang pronouncement. Malaking bagay sa amin itong mga issues na katulad nitong pinakahuli, itong burial ni Marcos, yung AJK niya sa drug campaign, ang writ of habeas corpus niya na threat, na mag-declare siya ng martial law, yung kapuksan ng Bataan nuclear plant. All these things are straining that relationship already. And hindi naman kami, sinabi na namin sa kanya yan na itong position namin, we opposed it, and we will continue opposing his rehabilitation of the Marcos. Sir, so are you still in alliance with the President or paano po yung status ng inyong relasyon ngayon? Ang alyansa kasi, ano bang ibig sabihin? Between we support some of his progressive pronouncements, we continue to support his laban sa contractualisasyon, for example, his peace process. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi namin siya i-criticize for his actions katulad nito.
So sa amin, yung relasyon na yan may lamat na ngayon at let's see kung ano ang response niya pagdating niya. And hopefully, ako naman, hindi pa naman tapos ang laban dito eh. So we're still hoping na the MR is there, pero mas nakaano na kami ngayon sa buho sa kalye kasi sinunod na rin ng mga Marcoses yung Korte Suprema eh. So parang ginawa nila noong Friday na sigurado kami hindi kami marireverse ng Korte Suprema. So I guess we just have to go to the streets as Opo. we did during martial law. Sinabi niyo rin kanina, sir, isa si Pangulong Duterte sa inyong mga sisingilin? Tama po ba yung aming narinig? Yes, may accountability siya dito for allowing the rehabilitation of the Marcoses. Alam niyo, Kara, hindi lang ito issue ng rehabilitation ng Marcos. May grand design yung mga yan na bumalik sa Malacanang. So it's not merely an issue of the past na dating martial law, etc., human rights violation. It's also a question of the future. Magkakaroon pa ba tayo ulit ng martial law? Magkakaroon pa ba ulit tayo ng mga Marcoses? The Supreme Court has decided in many cases Marcos was a plunderer, Marcos was a human rights violator, Marcos was a dictator. Ayaw nating mangyari yan sa susunod na henerasyon. Kaya tayo lumalaban ngayon. Opo. Kaya ngayon, pag may threat na babalik niyan, talagang we cannot stand still and dapat may action on our part to oppose this latest threat sa taong bayan at Opo. sa hindi lang revision ng history. Opo. One final question lang po, sir. At sinabi niyo po na may lamat na po yung relasyon ninyo ngayon, at least ng inyong grupo with President Duterte. Paano po nito maaapektuhan yung current peace talks? Well, kami naman, whatever happens, we hope that the peace process will continue between the government, the National Democratic Front, the Bangsamoro people. Kasi lahat tayo, we're hoping that we will achieve this just and lasting peace. We've been yearning for this for years. So we will continue to, of course, hope na mag-succeed yan among the parties to the talks. Pero tingin ko, hindi naman pwedeng because there are progressive pronouncements on the part of the President, baliwalain naman namin yung anti-people policies niya. Medyo yung dual character ni President Duterte, kailangan ma-check yan na sometimes he says something pro-people, but on the other hand, meron naman siyang sasabihin at gagawin na anti-people. So we will have to persist and continue in informing him that ito ang mga principal position namin at ito ang position namin sa kanya. Maraming salamat po sa inyong oras, mga kapuso. Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Maraming Thank you, sir. salamat Magandang po. umaga po.